Sa piling ng Bakawan, tahimik ang buhay. Isang komunidad na umaasa sa bawat biyayang dala ng alon. Sa kalsada, tinutugtog ang ginawang tambol hindi para mang-abala, kundi para tugunan ang kumakalam na sikmura. Ngunit sa bawat lagutok ng peligrosong tulay, hanggang kailang kaya nila kayang itawid ang kanilang mga pangarap. May isang tahimik na komunidad na sakop sa bayan ng Isabel, Leyte. Dito, walang konkretong daan, walang mga sakayan, walang mararangyang kagamitan, walang matatayog na gusali. Ating kilalanin ang komunidad ng mga katutubong Badyaw. Galing kami doon sa Mindanao sa noon pa ay dahil mayroon mga pirata doon sa Mindanao. Ay pagkatapos kung maggalapuhay kami, puri ng mga isda pati yung makina, minsan papatayin pa kami. Yun nga nakapunta kami dito sa Kabisayan. Bago marating ang kanilang simpleng komunidad, kailangan mo nang dumaan sa isang tulay. Isang tulay na hindi katulad ng konkreto, maganda ang pagkagawa, bagkus, mga pinagtagpi-tagping kawayan na peligroso sa mga dumadaan. At nung narating ko ang kanilang simpleng komunidad, dito ay nakita ko na tahimik, simple at masayahin ang mga taga rito. Mula sa itaas, kitang-kita ang pagkakapareho ng mga bahay pawid sa tabi ng Bakawan na umaabot ang tubig kapag high tide. Dito, ibinahagi ng isang leader ng Badyaw ang kwento sa likod ng kanilang pampamahalaang pabahay. Taga-UN ang nagtulong sa amin na yung panggasto ng bahay, pati yung tulay, yung hangin bridge. 16 na araw na ang krisis sa Zamboanga. Taong 1985 nang tumakas ang ilang pamilyang Badyaw mula sa gulo sa Zamboanga at Basilan. Sa loob ng halos 3 dekada, naging tahanan nila ang mga kalsada at dalampasigan ng Isabel, Leyte. Naglako, namalimos at patuloy na nakipagbuno sa diskriminasyon ng komunidad. Mayo taong 2018, binuksan ng isang bagong pahina para sa kanila. Sa tulong ng pondo ng NCIP na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso kasama ang LGU ng Isabel at Aikiko Foundation, itinayo ang isang resettlement site sa gitna ng Bakawan. Sa mga taong iyon, may 50 bahay kubo na pinagdudugtong ng mga tulay sa kawayan disenyo malapit sa kanilang pinagmulan sa timog. Ang layunin ito para mabigyan sila ng tiyak na tirahan, itaguyod ang edukasyon ng kanilang kabataan at tuldukan ang dekadang pagiging undocumented at marginalized sa lipunan. Taong 2018, hindi lang simpleng bahay ang ipinagkaloob sa komunidad ng mga Badyaw. Inilapit din sa kanila ang mga batayang pangailangan sa pamumuhay. Unang-una na rito ang malinis na tubig. Ang Isabel Water District ang mismong nagsupply at nagkabit ng mga bagong linya ng tubig nang walang karagdagang bayad. Para naman sa imbakan, nag-donate ang PASAR ng 50 na malalaking drum, samantalang nagbigay rin ang Leyte Electric Cooperative ng 48 water containers para sa bawat pamilya. Pagdating naman sa kuryente,
ang Leyte Electric Cooperative o LIECO ay nagkabit ng mga linya at nagbawas ng singil sa installation fee kung saan nag-ambag ang LGU at ang mismong kooperatiba upang maipasa ito sa mas mababang halaga sa mga residente. At para sa liwanag ng buong pamayanan, nag-donate ang Globe Telecom ng 75 poste ng ilaw, habang ang LIECO naman ang nagtayo ng mga karagdagang poste ng kuryente upang tuluyang tanglawan ang bagong simula ng mga badyaw. Noon pa man, bahagi na sa kanilang kultura na pangingisda ang kanilang hanap buhay. Bago pa sumapit ang dilim, ipinakita ni Tatay Jerry sa akin ang kanyang mga makalumang kasangkapan kung saan ito ang kanyang ginagamit panghuli ng mga isda, isang uri ng kagamitan na hindi makapipinsala ng ating likas yaman. Pagsapit ng dilim, oras na para sa paghahapunan. Pero sa kanilang tahanan, imbis na kanin o bigas ang kanilang ihain, kinayod na laman ng kamuting kahoy ang gagawin nilang hapunan. At sa unang pagkakataon, maswerte akong nasilayan kung paano nila ihain ang pagkaing bahagi ng kanilang kultura. Sa gabing ito, kasama kong kakain si Tatay Jerry at ang kanyang asawa. Imbis na kanin, makalipas ang ilang minuto, luto na ang kanilang kapalit sa kanin na kamuting kahoy. Magkano yung kilo nito? 60. 16 kilo. So, itong kinakain natin ngayon, ilang kilo ito lahat? Medyo lang yan. Ama, ato 30. Ito yung pinuntahan nyo kanina? Habang kami ay kumakain, nalalasap ko na ang lasa ng kamuting kahoy na kapalit sa kanin ay para bang may kunting asim, at dahil ito ay niluluto sa kawali, ito ay may kunting lasang parang usok. Pagsapit ng umaga, sinubukan kong maglakad-lakad sa labas ng kanilang mga tahanan. Lagpas tao ang kaniyang taas, at kung panahon na tag-ulan at ito ay madulas, kaunting pagkakamali lang, pwede kang mahulog. At sa katulad nilang mga katutubong badyaw, mapalad at masaya na sila sa ipinagkaloob na tahanan. At habang ako ay naglalakad, nakilala ko naman ang batang grade 6 na si Nigel. Masaya nilang pinagsasaluhan ang kanin sa isang plato kasama ang kaniyang mga kapatid na apo ni Tatay Jeremy. Sa umagang ito, ang batang si Nigel ay abala dahil magtutungo sa paaralan. Alam mo din ni Paul Milorong. Sa paningin ng iba, ang badyaw ay mangmang at walang pinag-aralan. Ngunit sila Nigel ang patunay, sila ay may pangarap at sa pamamagitan ng edukasyon, sana ay mag-iba ang tingin sa kanila.
Mula sa kanilang simpleng komunidad, naglakad sila sa pinagdugtong-dugtong na kawayan na nagsisilbing footbridge patungo sa bayan. Sa tulong ng LGU Isabel, NCIP at French NGO, naipatayo ang hanging bridge at tulay na kahoy patungo sa kanilang komunidad. Ngunit ang inaakalang konkretong pamana ay unti-unti ring nilamon ng panahon. Ngayon, nagbabalik sa peligrosong bulok na kawayan ang kanilang araw-araw na dinadaanan. At habang kami ay naglalakad, nakilala ko naman ang high school na si Gisa. Anong klase? Bakit ka nahulog? Yung mga kawayan, nasira na. Nasira. Oo, kaya ako nahulog. Oh, Dito. oh. Asan pa? Yung Yan kamay? lang, oo. Grabe. Kailan lang yan? Oh, dito chat, matagal na dito din. So, Nung Lunes? ng Lunes, ano yung ginawa mo nung nahulog ka? Wala, tumayo. Tapos, Pupunta ng school. ang batang si Gisa na kabilang sa katutubong badyaw ay isang halimbawa na madapa man sa hirap ng buhay, ito ay babangon para ipagpatuloy ang pangarap. Ngunit paano na lang kung ang tulay ng kanilang mga pangarap ay nagpapakita na rin ng unti-unting pagsuko. Pagkarating sa paaralan, nakita kong may kausap si Gisa sa gate at may matyagang hinihintay. At sa puntong ito, nalaman ko na ang lalaking nagbebenta sa labas ng kwentas at mga singsing ay tatay pala ni Gisa. Ngunit nung tanungin ko ito kung bakit mahalaga ang mag-aral ang kanyang anak na si Gisa, hindi ito direktang nasagot. Buti na lang, naroon ang kanyang anak na si Gisa para magsaling wika. Yan na para makatabang makami na school ko para niya garadona para tao ya magsulat. Matapos i-translate ng kanyang anak na si Gisa ang aking tanong, sagot ni tatay si Alme, kaya pinapaaral nila ang kanyang anak para matuto itong magsulat at magbasa at makapagtrabaho pagdating ng panahon. Ito rin ang nanay mo, di ba? Oo. Habang kami nag-uusap, dumating naman ang asawa ni tatay si Alme na si Nanay Naida. May binigay na maliit na damit dahil gagamitin daw ito para sa swimming na sinalihan ni Gisa. Ang gusto ko mag-aaral pero hindi kami mapulis at tao. Oo. Sa tingin mo, kumusta ang pag-aaral niya ngayon kung kumpara nung hindi pa siya nag-aaral? Hindi maganda ang pag-aaral kung hindi sila mag-aaral. Mahirap sa una talaga hindi sila mag-aaral. Ano ang pangarap mo sa kanya? Pangarap ko makatapos si Jessa. Para? Makatrabaho. Oo. Para may sa akin ka nang pupunta ako. Makatrabaho sila, makatabang sa akin. Walang lupain, walang ari-arian, kaya matyaga silang nakikipagsapalaran sa pagbebenta ng mga borloloy sa lansangan para maipangtustos sa pag-aaral ng kanyang anak. At dito ko lang napagtanto na ang babaeng nakatingin at nakasunod sa amin habang kami ay naglalakad sa daan, ito pala ang matyagang hinihintay ni Gisa na dadating sa gate kung saan ang babaeng ito ay ang kanya palang nanay. Kanyang nanay na suportado sa kanyang pag-aaral at nagbigay ng kasuotan na gagamitin sa swimming na kanyang sinalihan patimpalak sa kanilang paaralan. Yung mga apo ko, yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, huwag ka na lang susunod sa amin. Tingnan mo yung nag-aaral nga nakatapos, hindi na sila mahirapan. Kaya makatrabaho na sila. Kahit nang kita ng mga badyaw, kapag mayroon ka ng mag-aaral ka na, mayroon ka ng grado, hindi ka na masyadong mahirapan.
Bago sumapit ang tanghali, ako ay muling nagbalik sa kanilang simpleng komunidad. Dito, nakita ko na imbis na mga bata, mga maliliit na nilalang ang naglalakad sa kanilang lupain. At silang mga residente, nasa itaas naglalakad sa malatulay na mga kalsadang gawa sa kawayan. Habang abala ang ilang mga residente, si Tatay Jeremy naman ay magtutungo sa laot. Magbabakasakali na sana siya ay makahanap ng biyaya na ipagkakaloob ng karagatan. Gamit ang kanyang lumang lambat, ito ang kanyang pasan patungo sa karagatan. Kung ang kanyang ibang apo ay nagtungo na sa paaralan, sa araw na ito, nakilala ko naman ang kanyang isang apo na si Dino na tumigil na sa pag-aaral. Imbis na sa paaralan kung saan siya ay malayang matututo at mangangarap, sa malawak na karagatan ang kanyang tungo. Sa katulad nilang mga badyaw na napadpad sa lupain ng Kabisayaan, wala silang bundok na sakahan. Wala na isang kusing na lupang sa kanila nakapangalan. Sa mundong ito, ang tanging pamana ng lolo sa kanyang apo ay ang lumang bangka at ang sining ng paghihintay sa alon. Sa murang edad sa batang katulad ni Dino na dapat sana'y hawak niya ang lapis at papel sa loob ng paaralan, ngunit sa matinding hirap ng buhay, napilitan siyang bitawan ang pangarap upang samahan ang kanyang lolo na magbakasakali sa dagat. At makalipas ang ilang oras na kanilang pakikipagsapalaran sa karagatan, bumalik na si Dino at ang kanyang lolo. Sa gitna ng alon, hindi lang ang gutom ang pumipigil sa kanila, kundi ang mga bawal. Oh, kumusta po Meron ba kayong nahuli? Wala. Wala. Aking huli. Hindi ba kayo naabutan doon ng mga nagbabawal sa inyo? Hindi pa. Pero minsan pag pumupunta kayo doon, meron bang mga dumadating na nagbabawal? Oo. Ano daw yung sabi? Sabi nila huwag kayo ng mga buhay dito, kaya bawal dito mga buhayan. Hindi ko alam kung bakit sila magbabawal sa amin. Bakit daw bawal? Sabi nila, taga saan kayo? Sabi namin, taga dito. Halimbawa sa Isabel. Oh. Sabi namin sa Isabel, huwag bawal dito. Kapag sa ibang barangay, sa ibang lungsod, bawal makarap buhay dito. Ang makarap buhay lang yung mga tao na taga rito. Sa bawat bahagi ng dagat na ipinagkait sa kanila, tila sinasabing bawal din silang mabuhay. Kahit hindi badyaw, pinagbabawalan ba nila? Hindi ko masisiguro yung iba. Basta siguro kayo, ganyan ang sistema ng batas. basta kayo na badyaw, alam niyo lang na kayo na badyaw pinagbabawalan. Oo. Yan nga pala ang gusto nila ay huwag kayo mangisda diyan, kaya mayroon santuary. Isa. Ikalawa, huwag mo kunin ang klase ng isda. Ganyan. Lahat ng klaseng isda? Hindi, yung iba ng isda. Pati yung mga shells, huwag mo kunin yan.
At saka yung panabuhay ninyo ng kompresor, bawal yan. Yung pamana, bawal din yan. Eh, hindi ko alam kung anong pinagbabawalan nila, pero makasiguro tingnan nila, wala kaming malaki na magtutulong sa amin nga bakit pinagbabawalan ano mang mangyari nga bawal sa amin. Kaya hindi na kami magtanong kung bakit kayo magbabawal o anong ranggo mo, wala na kami Pag sabi nila nga bawal dito, sabi namin, bakit bawal na? Hindi naman ito bawal ang aming panabuhay. Anong gusto ninyo? Daramputin kayo doon sa aming barangay o sa lungsod? Eh sabi namin, huwag na lang. Aalis na lang kami dito. Yan na lang ang magawa namin. Kapag ang dagat na tanging pinagkukunan ng buhay ay pinagkait na sa kanila, saan patitingin ang mga matang nagugutom? Pinagbabawal sa kanila ang mangisda, ngunit hindi mapipigilan ang kumakalam na sikmura. Sa bawat subo ng mga pinong-pinong kamuting kahoy, dalangin nila na sana bukas lumambot din ang puso ng dagat at ng mga taong nagmamay-ari at mga lugar kung saan sila ay pinagbabawalan. Kung si Nigel at Jessa nakabihis patungo sa paaralan, si Dino naman ay nakasakay sa bangkang nakalutang at nakikipagsapalaran maghanap buhay sa karagatan. Ikaw Dino, nag-aaral ka din? Hindi na? Hanggang anong grade ka lang? Grade 5. Bakit ka tumigil? Wala lang. Kasi yung tatay ko nahirapan ng paghanap ng buhay. Maghanap buhay? Kasi Oo. wala nang gumagasto sa amin. So anong ginawa mo nung hindi ka na nag-aaral? Yung mahanap na lang yung buhay. Tulad ng Katulad ng tatay ko. pangingisda? Minsan binabawalan ka. Binabawalan. So paano yan? Pangingisda na lang yung hanap buhay nyo, pinagbabawalan pa kayo, ano na lang ginagawa nyo? Kaya mag-aano na lang sa mga ngaro na lang sa mga tabi-tabi. Manghihingi na lang sa kalsada ng anong hiningin nyo? Yung mga pera nga. Pera. Kaming mga badyaw, kapag hindi ba kami binabawalan mangingisda, wala na siguro humihingi sa karsada ng magpakilimos. At makalipas ang ilang oras, babalik na sila nang walang nahuling isda. At tahimik nagbalik tanaw si Tatay Jerry sa dagat na ipinagkait na sana ay nagbibigay sa kanila ng magandang kabuhayan. Sa puntong ito, dito ko naintindihan na kaya pala nang hihingi ng bari-bariya ang ibang mga badyaw sa lansangan sa kadahilan ng pinagbabawalan silang maghanap buhay tulad dito sa karagatan. Dahil ipinagbabawal sa kanila ang hanap buhay na itinuro ng kanilang kanununuan, ang iba sa kanilang mga katribo naghahanap buhay katulad ng pagbibili ng mga sirang cellphone, mga perlas, mga burluloy, mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Hindi sila dambana ng kaawaan lamang at lalong hindi sila nararapat sa titig ng pag-iwas at panlilibak. Ang bawat tao sa gilid ng kalsada ay may mga pangalan, may kwento at may nakatagong dignidad. Ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay hindi kung paano natin itinataas ang ating sarili, kundi kung paano natin inaalalayan ang mga nakadapa. Hindi awa na may pagmamataas ang kailangan nila, kundi pagmamahal na nakikiramay at nagpapadama na sila ay kabilang. Sa halip na iwasan, buksan natin ang ating mga bisig. Dahil kapag tinulungan natin silang bumangon, hindi lang sila ang natututong tumayo, ang buong komunidad natin ay sabay-sabay na nagiging makatao. Mula dito sa bayan ng Isabel, Leyte, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV. Discoveries, History,
explore, and Document Network.